Magandang araw mga kaalaman na hinog at lalong-lalo na sa mga future marino at sa mga magulang na nangangarap ng magandang buhay para sa kanilang mga anak. Isa ka ba sa libo-libong Pilipino na nangangarap makapaglakbay sa iba't ibang dako ng mundo habang kumikita ng dolyar at nagpapaunlad ng pamilya? Alam nyo ba na ang Pilipinas ang tinaguriang shipping capital of the world dahil sa dami ng dekalibring marino natin? Ngunit sa kabila ng malaking demand, marami pa rin ang naliligaw o nahihirapan sa proseso. Oo, ang pagiging seaman ay isang napakagandang propesyon dahil pwede kang makatapak saan mang dako ng mundo. At syempre, may mataas na sahod na kayang buhayin at paaralin ng pamilya. Pero hindi ito parang pag-apply lang sa factory o opisina. Sasabihin ko sa inyo base ito sa kaibigan kong marino. Ito ay isang masalimuot at mahigpit na proseso na nangangailangan ng tamang gabay, disiplina at matibay na determinasyon. Kaya ngayon bilang kaalaman na hinog, ibabahagi ko sa inyo ang 10 kumpletong tips at hakbang mula sa pagpili ng kurso hanggang sa pagtapak sa barko para magtagumpay sa inyong layunin na maging isang marino na may mataas na sahod. Manatili po kayo dahil ito ay batay sa mga tunay na proseso, kwento ng mga napagdaanan ng aking kaibigan na marino. Panguna sa ating listahan, mag-decide ng tamang kurso o deck path. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng iyong career path sa dagat. Mayroong 3 pangunahing department sa isang barko. Ang deck department, ito ay ang mga officer tulad ng navigation, ang engine department o mga engineers at ang galley o mga steward at cook. Pero para maging officer at magkaroon ng napakataas na sahod, kailangan mong mag-aral. Para sa deck, ang karaniwang kurso ay BS Marine Transportation o BSMT. Para sa engine, ito ay BS Marine Engineering o BS MARE. Ang mga kursong ito ay inaalok ng mga state universities tulad ng PMMA, MSU at iba pa, pati na rin mga private maritime schools. Ang payo ko sa inyo, pag-aralan niyong mabuti kung ano ang iyong hilig at lakas. Mahirap po ang math at physics sa engineering, habang ang deck ay mas focused sa navigation at rules of the sea. Pumili ng isang school na accredited ng Marina at CHED. Pangalawa sa ating listahan, mag-enroll sa isang maritime school na legit at may magandang reputasyon. Hindi lahat ng maritime school ay pare-pareho ang kalidad. Upang hindi masayang ang iyong pera at oras, siguraduhin ang school ay may malakas na passing rate sa board exams, may mga magagandang training facility tulad ng simulator, lifeboat at iba pa, at lalong-lalo na ay may malakas na tie-up sa mga shipping company para sa on-board training. Ang payo ko? Mag-research online, magtanong sa mga alumni at bisitahin ang school kung maaari. Mas mainam ang isang school na hindi lang magtuturo para pumasa, kundi maghahanda sa iyo sa tunay na buhay sa dagat. Pangatlo sa ating listahan, ito po, syempre, isa ito sa pinakamahalaga, ang English communication skills. Ang wikang damit sa lahat ng barko sa buong mundo ay English po. Ang komunikasyon sa kapitan, sa mga kasamahang ibang lahi, at sa mga port authority ay nangangailangan ng magandang command sa English. Maraming matatalinong aspiring marino ang nahihirapan o nahuhuli dahil sa mahinang pakikipag-usap. Kaya ang payo ko, magsimulang magbasa ng mga maritime books in English, manood ng mga tutorial at mag-practice ng pagsasalita araw-araw. Ang teknik po ay huwag mahiya na magkamali. Ang mahalaga ay masabi mo ng malinaw ang iyong gustong iparating. Pang-apat sa ating listahan, maging seryoso sa onboard training o OBT o shipboard training. Pagkatapos ng ilang taon sa classroom, ang susunod na kritikal na hakbang ay ang paglalayag bilang isang kadet. Dito mo masusubukan ang lahat ng iyong natutunan. Ang OBT ay hindi bakasyon. Ito ang iyong unang tikim sa realidad ng buhay marino. Dito mo ipapakita ang iyong work ethic, attitude at kakayahan. Ang payo ko, maging mapagmasid, maging masipag at maging madiskarte.
Huwag umasta na alam mo na ang lahat. Magtanong sa mga superior mo at maging proactive. Ang magandang performance evaluation mula sa iyong training officer ay isang malaking tulong para makahanap ng unang trabaho. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, kumuha ng mga kinakailangang lisensya at kasulatan mula sa Marina. Pagkatapos ng OBT at pagkatapos ng kurso mo, kailangan mong kumuha ng mga sertibiko at dokumento. Ang pinakamahalaga ay ang Seafarer's Identification and Record Book o SIVRB at ang passport. Susunod ang pagkuha ng mga mandatory training certificates gaya ng Basic Safety Training o BST, Security Awareness at marami pang iba. Ang pinakamahalaga ay ang pagkuha ng lisensya o Certificate of Competency o COC para maging officer. Ito ay makukuha lamang pagkatapos pumasa sa mahigpit na board exam at makumpleto ang required na sea service. Ang payo ko, sundin ng mabuti ang checklist mula sa Marina. Huwag magpadala sa mga fixer. Gawin ng tama at legit. Pang-anim sa ating listahan, gumawa ng isang professional at tama na format ng resume o biodata. Ang resume ng isang marino ay napakaiba sa resume sa ibang trabaho. Dapat nakalista dito ang lahat ng iyong training certificates, sea service, kabilang ang mga barkong nasakyan, tipo, duration, at licenses. Dapat ay organisado at madaling basahin ng manning agency. Kaya gumamit ng standardized maritime CV format. Ang payo ko, maging tapat sa lahat ng isusulat mo. Huwag magsinungaling sa sea service or certificates dahil madali itong mabubuking sa background check. At lagyan mo rin ng profesional na larawan na naka-uniform. Pangpito sa ating listahan, mag-apply sa mga legit manning agencies na licensed ng POEA. Hindi ka direktang nag-a-apply sa barko. Ang manning agency ang mag-ugnay sa iyo sa mga ship owner. Siguraduhin ang agency ay nakalista sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA at may magandang reputasyon. Iwasan ang mga illegal recruiters na nangangako ng mabilisang proseso kapalit ng malaking pera. Ang payo ko, bisitahin niyo ang website ng POEA para sa listahan ng mga accredited agency. Magpunta sa kanilang office ng personal at magsumite ng application. Maging mapagpasensya dahil ang proseso ay maaring magtagal. Pangwalo sa ating listahan, paghandaan ang interview ng agency at ng ship owner. Kapag tinawag ka para sa interview, ito ang iyong pagkakataon na ipakita na ikaw ang tamang tao. Karaniwang itatanong ang iyong technical knowledge, experience, at ang pinakamahalaga, ang iyong attitude at kakayahang makisama. Dahil kayo ay magkakasama sa loob ng 6 to 9 na buwan sa barko, ang personality fit ay napakahalaga. Ang payo ko, manamit ng profesional tulad ng polo o coat and tie, maging kumpiyansa sa sarili at sagutin ng direkta at malinaw ang mga tanong. Okay lang magulo, basta magsalita ng Ingles ng mahinahon. Ipakitang handa kang matuto at makipagtrabaho. Pangsyam sa ating listahan, dapat rin na maipasa mo ang medical examination o PEME. Kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka papasa sa medical, hindi ka makakasampa. Dahil ang pre-employment ng medical examination o PEME ay mahigpit, lalo na sa paningin, pandinig at pangkalahatang kalusugan. I-screen ka nila para sa mga malubhang sakit. Ang payo ko, bago magpa-medical, magpahinga ng maayos, uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom. Kung mayroon kang existing condition, ipaalam sa doktor at magdala ng medical records. At ang pangsampo at panghuli sa ating listahan, panatilihin ang gigil na matuto at magplano para sa pag-unlad ng career o tinatawag na upskilling. Ang pagka-hire mo bilang ordinary seaman o apprentice ay simula pa lamang. Ang tunay na mataas na sahod ay nasa pagiging officer,
kilala bilang third mate, second engineer at iba pa, depende sa kakayahan mo. Para umabot dito, kailangan mong patuloy na pag-aralan ng pagsusulit para sa mas mataas na lisensya. Ang payo ko, mag-ipon ng pera mula sa iyong unang kontrata para sa pagkuha ng mga pagsasanay at pagsusulit para sa promosyon. Huwag maging kampante. Ang dedikasyon sa pag-upgrade ng iyong skill sa trunk ang siyang magdadala sa iyo sa 6-figure monthly salary. Sabi nga ng tropa ko, paldo! Mga kaalaman na hinog at mga future marino, ang daan patungo sa barko ay hindi madali. Ito ay puno ng pagsubok, paghihintay at pagsisikap. Ngunit sa tamang gabay at tibay ng loob, ito ay hindi imposible. Tandaan, ang pinakamahalagang investment dito ay ang iyong sarili, ang iyong kaalaman, ang iyong ugali at ang iyong puso para sa trabaho. Ibahagi natin ang video na ito sa lahat ng mga nangangarap maging seaman. Baka ito ang simula ng kanilang magandang bukas. Sa inyong lahat na maglalakbay, safe voyage palagi at God bless po sa ating lahat.